Ayan, hello po mga kapambira, good morning, welcome back po sa ating channel. Ito po ay recorded video uploaded po sa ating channel na Brother Jose. At huwag na po natin patagalin mga kapambira, quick reaction lang po tayo ayon po sa base po sa video ni na in-upload ni Pointless Man, Ballpoint Man, nagaga-point yung kanyang pinopoint sa buhay. Sabi po niya dito sa kanyang title, Dave, may private lawyer na. Brother Jose napahiya dahil sa demand letter. Saan banda? Okay, panoodin natin. Ito po yung uploaded niya 1 hour ago. Bago ko po ito na panood tong video na to. Ngayon po ay October 11, 2025. Ito po ay ginagawa ko ngayon 1 hour ago. So yun po mga kapambihira. Simulan na po natin. Okay, banat. Okay, wala kang problema kung ikaw yung magpapakaw mo lang kakayan talaga. Okay lang yun, magpapakaw ka. Pero kasi ito yan, kung mayabang ka, kala mo yung mga pera yun, tapos magpapakaw na kakayan. Nako, wala ka palang kaalam-alam. Bagalang ko lang nire-reactionan po niya yung video ko na sa live natin patungkol dun sa reaction video natin sa live niya. Okay? Kang alam-alam, ha? Tatlong demand letter yung dumating. Okay. Yung isa paw. Yung dalawa, private. Wala ka palang alam-alam. Okay, ganito yan. Sige. Babasagin Tingnan natin, babasagin daw tayo ni Pointless Man. O sige nga, babasagin daw tayo. Okay? Ito pong ginagawa ko, medyo blinar ko po yung mukha niya for the safety reason lang. Kung sakasakaling abutin ng kaduwagan si Pointless Man, baka tayo i-strike. Kung sakasakaling abutin ng kaduwagan. Ginagawa ko lang po yung palabuin. Di ba? Ang pangit panoodin. Ang pangit na nga po nung papapangitin ko palalo. Mahirap na. So, for the safety reason lang po yan, kung sakasakali. Okay. Baka abutin ng kaduwagan, pero siguro hindi naman. Baka saniban kasi ng kaduwagan eh. Tuloy natin, tuloy. Babasagin daw tayo eh. Okay, play. kita, Brother Jose, sa sinasabi mo. So, tatlong demand letter daw po yung dumating. Tama. Okay? Tama, tatlo. Yung isa, sa PAW. Yung dalawa, sa private. Tama. Kuha mo. Tama, tatlo. At least aware ka na tatlong demand letter yung dumating. Okay? Game. Okay. Alam mo ba, Brother Jose, na pwede kang magpagawa ng demand letter sa private at magbabayad ka ng 1,300? Pwede. Alam ko yun. Pwede ka talaga magpagawa ng demand letter. It's either sa PAW or sa private. Demand letter yun. Pwede mo talagang ipagawa yun. Kasi kung ikaw lang yung gagawa ng demand letter, walang authority yun. Kailangan mo ng attorney. It's either PAW or private. Kuha mo. Okay, ano yung pinupunto mo dito? Game. Per demand letter. Tama, per demand letter. Tama. Pero, yung gumawa ng demand letter mo, hindi talaga yun yung magiging lawyer mo. Ha? Paano mo nasabi? Paano mo nasabing hindi yun yung magiging lawyer mo? Kung ibang case yung hahawakan ng PAW at ibang case yung hahawakan ng private lawyer. At paano mo nasabi na iba pa yung kukuhain na private lawyer bukod doon sa gumawa ng demand letter? Paano kung yun na rin mismo yung kukuhain niya? At hindi lang yun papaano, malamang sa malamang, siya na nga yung tumanggap at gumawa ng demand letter, malamang sa malamang, yun na rin yung kukuhaing lawyer. Kuha mo, alang naman kumuha pa ng iba. Nagpapapaniwala naman kay Pointless Man. Alang naman kumuha pa ng iba. Kuha mo. Yun na nga, doon ka na nga nagpagawa ng demand letter, kukuha ka pa pala ng iba. Masyado kasi ka nagpapapaniwala kay Pointless Man eh. Okay, game. Anong sud mo sasabihin? Hindi yan magiging lawyer mo. Yung PAW pa rin. Paano mo nasabing yung PAW pa rin na magiging lawyer? Kung ang kinuha lang nung PAW ay yung about lang sa motor, ayaw niyong pag-usapan yung about sa pera. Diba? Hindi ka ba nagtataka kung bakit PAW lang yung sa motor? Kasi yun lang yung kiniter ng PAW. Kuha mo. Hindi niya kiniter yung about sa milyones. Paano magiging abogado or magiging lawyer mo o tatayo para sa'yo yung PAW ay hindi nga niya kiniter yung milyones? Ibig sabihin, hindi siya doon pwede. Kailangan private lawyer patungkol doon. Paano ka nakakasigurado? Ay, nako, Pointless Man. Pointless Man ka talaga.
Paano ka nakakasigurado na PAW ang kukuhain? Ay, nako, kaya nga private lawyer na ang kinuha. Kasi kung nagtitipid lang naman, ay di sa PAW na rin parehas kinuha yung demand letter na yan. 3 demand letter, parehas PAW. Bakit ano? Bakit private pa yung dalawa? Aber daw, sige daw, sige daw. Nag-iisip ka ba? Okay, play. Hmm. Ah, wala, hindi mo alam ano. Hindi ko. Alam na alam ko ang sinasabi mo, nagrurunong-runungan ka lang. Nagrurunong-runungan ka lang. Alam ko na pwede yon. Halimbawa, nagpagawa ka sa private lawyer ng demand letter, pwede talagang bumalik ka sa PAW. Pwede yon. Pero it doesn't mean na yan yung gagawin ni Dave. Kuha mo na. Pwede naman talaga eh. Halimbawa, nagpagawa ka ng demand letter sa PAW, tapos ang tumayong abogado mo, private, pwede rin. Kuha mo na. Hindi mo rin alam. At hindi ka nakakasigurado na yan yung gagawin ni Dave. Yan ay kinuha ng PAW lawyer. Ang kinuha lang niya ay yung about lang sa motor. O na tinatawanan nyo pa na nagkaroon ng sidecar. Mistake yun. Nandun visible naman yung pagkakamali, yung error. Yun lang yung kinuha niya. Ang tanong, bakit hindi nyo ma-present or maipakita sa camera yung private na galing sa private, yung demand letter na dalawa? Anong meron? Anong nakakahiya doon? Bakit hindi nyo maipakita? Aber daw, pointless man. Ay, nako. Kunwari, magaling ka. Di mo alamin ano? Hindi mo alamin na siya, no? Ay, nako. Okay, game. Hindi mo alam yun ano. Pupunta ka ng PAW. Pupunta ka ng PAW. Sasabihin, pagawa ka po ng demand letter ha. Ay. Ang iniisip mo pala, ang PAW hindi pwede mag-release ng demand letter? Ha? Hindi pwedeng gumawa ng demand letter yung PAW? Tanongin kita, bakit nakapag-release ng demand letter yung PAW? About dun sa motor, yun ay galing sa PAW. Naandun, may confirmation na yung binabasa ni June ay galing sa PAW. Tapos ang argument mo ngayon, kahit pumunta ka daw sa PAW, ang gagawa pa rin ay private lawyer ng demand letter. Kalukuhan mong mabuti. Kalukuhan mo. Ang PAW lawyer pwedeng mag-release ng demand letter. Saan ka nakakita na ang PAW ay limited? Demand letter na lang, limited pa sila sa pag-release? Anong pinagkaiba ng PAW lawyer saka sa private lawyer? Ang pinagkaiba lang, ang kinikater nila yung mga indigent. Pero sa mga cases, kahit ano pwede na lang i-cater. Ang client lang nila yung mga indigent. Kuha mo na. Pero yung mga case, yung mga kaso na pwede na lang tanggapin, walang limitations doon. PAW ka man or private lawyer ka man, parehas. Kahit anong kaso, pwede nilang tanggapin. Ang pinagkaiba lang nila doon sa kliyente, kung ano yung status ng kliyente. Kuha mo na. Kuha mo na. So kung ang private lawyer pwede mag-release ng demand letter, ganun din ang PAW lawyer. Kuha mo na. Kunwari, alam na alam mo yung sinasabi mo. Ngok-ngok mo. Play. Balikan ko lang ng konti. Pupunta ka ng PAW. Pupunta ka ng PAW. Sasabihin, pagawa ka po ng demand letter ha. Kailangan po ito. Pupunta ka ng PAW, papagawa ka pa ng demand letter, naandun na, abogado na yung kaharap mo. Uutusan ka pa, pumunta sa private. Walang ganun, boy. Imagination mo lang yun. Imagination. Gusto mo i-google mo pa? Gusto mo i-google natin? I-google ko sa inyo, para sa inyo. Wait lang. Saan ba gayon? Can the Public Attorney's Office provide free legal assistance for filing legal action if demand letter is ignored? Hindi pala to. Doon tayo sa AI. Saglit lang. Ito yung AI natin. Can the public attorney wait lang. Hindi yan. Ito. Ang tanong ko, can a PAW send a demand letter? Yan yung tanong ko. Nababasa ba ninyo? Sa taas? Hindi pala nababasa. Saglit lang.
Saglit lang, hindi pala nababasa. Oh, ayan, yan yung tanong ko. Nababasa na po ninyo? Hindi pa rin. Ayan, visible na. Visible na ba? Masyado pa yata ano. Visible na siguro. Oh, yan, okay na. Oh, yung tanong ko sa taas, pag sinearch ninyo, can a PAO send a demand letter? Oh, ito yung sagot. Yes. Oh, sa unang word pa lang, yes na agad. The public attorney, the PAO, can send a demand letter on behalf of an indigent client. Oh, tapos na ang usapan. Kahit magmagaling ka pa dyan, baldado ka na. Oh, kahit magmagaling ka pa dyan, ikaw yung baldado, hindi ako. Oh, kahit i-google mo. Kahit pumunta kayo, yung mga nauuto ni Pointless Man, kahit pumunta kayo sa PAO. Oh, pumunta kayo sa kung saan man yung PAO office ninyo sa inyong bayan, puntahan ninyo. Kahit tanungin ninyo, attorney, pwede po ba kayo mag-send ng demand letter para sa akin? Meron po kasi akong gustong pasahan ng demand letter. Pwede niyo po ba akong tulungan? Bakit ka gumagawa ng kwento, Pointless Man? Oh, dyan ka magaling eh. Oh, dyan ka magaling gumawa ng kwento. Tapos yung audience mo sasabihin sa akin, "Uy, puntahan mo yung vlog ni Pointless Man. Basag na basag ka na naman doon." Oh, saan banda? Saan banda? Okay, game. So, ang gagawin kasi yung PAO, hindi naman gumagawa ng demand letter yan eh. Hindi naman daw gumagawa ng demand letter. Walang hiya. Nakita mo na nga kay Jun? Galing sa PAO lawyer. Napanood mo na nga sa live ni Jun, galing sa PAO lawyer. Tapos sasabihin mo hindi gumagawa ng demand letter. Ang galing mo talaga magkwento. Oh. Oh, tanong mo, yun yung statement niya. Hindi daw po gumagawa ng demand letter ang isang PAO lawyer. In your dreams. Walang pinagkaiba ang capacity ng isang PAO lawyer at ang isang private lawyer. Parehas lang sila ng kapasidad. Ang pinagkakaiba lang, yung kliyente nila, kung ano yung status. Kuha mo na. Kuha mo na. Nako. Huwag ka masyado magmagaling, boy. Okay, game. Ang kailangan po ito. So, ang gagawin kasi yung PAO, hindi naman gumagawa ng demand letter yan eh. Jose, Hindi daw gumagawa ng demand letter. Utuin mo na yung gusto mong utuin. Sige, makinig kayo kay Pointless Man. Naku, kawawa kayo pag dito kayo nakinig. Kayo na ang pinakakawawang tao. Kawawa kayo. Okay, game. hindi gumagawa yung PAO ng demand letter. Ang gagawin mo, Hindi daw gumagawa siya po ng demand letter. Naku po. Ay, nako. Okay, sige, pakinggan natin. pupunta ka sa private lawyer. Doon ka magpapagawa ng demand letter. Magkano babayaran mo? Sa pagkakaalam ko, 1,300. Sa pagkakaalam mo, sige. Kung ano yung pagkakaalam mo, sige. Ipagyabang mo yung pagkakaalam mo kahit balabalagbag. Sige. Depende pa yon. May nakikinig po ditong lawyer sa vlog natin, di ba? Paki-comment nga po kung sino sa amin ang tama ni Pointless Man. May nakikinig ditong abogado, meron tayong supporter na abogado. Paki-comment nga po kung sino po yung tama sa amin dalawa. Ang PAO daw po, ito yung argument niya, ang PAO daw po ay hindi gumagawa ng demand letter. Ang sabi ko, ang PAO ay gumagawa rin ng demand letter kasi ayon sa AI kay Google, gumagawa. Magkaiba lang po sila ng kliyente. Magkaiba lang sila ng pwedeng i-cater na kliyente. Okay, tuloy. Per demand letter, ganun yung binayaran mo. Diba? Babayaran mo yun. Pero, yung gumawa ng demand letter mo, hindi talaga sila yung magiging lawyer mo, Brother Jose. Pwedeng hindi sila yung maging lawyer mo, pero pwedeng sila din yung maging lawyer mo. Bakit ka pa pupunta sa ibang lawyer? Doon ka lang nga nagpagawa. Pwede nga naman pumunta ka sa ibang lawyer. Pwede. Kung gusto mong maglipat-lipat, pwede naman, why not? Kung ang gusto ni Dave, kung sino yung pinagawa niya, doon na rin siya yun na rin yung magiging abogado niya. Wala namang problema. Ikaw naman, Pointless Man. Nako, ikaw naman, ginagawa mo namang ano yung mga audience mo. Okay, tuloy. Kala mo, ang galing-galing mo sa sinasabi mo? Walang hiya. Babagsak ka pa rin sa PAO. Bakit ka babagsak sa PAO?
Bakit? Kung gusto mo mag-PAW, yun ay kung indigent ka. Oh. Yun ay kung wala kang pang-private. Basag na naman. Basag na naman. Asan dun yung pagiging basag? Ikaw yung basag. Hindi ako. Ikaw yung basag, pointless man. Bakit? Kailan pa nagkaroon ng limitations ang PAW? Anong pinagkaiba niya sa private lawyer? Wala siyang pinagkaiba. Lahat ng ginagawa ng private, pwedeng gawin ng PAW. Ang pinagkaiba lang po nila ay sa kliyente. Okay? Kahit anong kasong hinahawakan ng private lawyer, pwede ring hawakan ng PAW lawyer. Kliyente lang ang pinagkaiba. Status ng kliyente. Hoy, kahit ang dali-dali yung i-google. I-google mo na. Sige na, i-google mo na. Anong basag? Ikaw ang basag. Diba? Anong diba? Wala kang kadiba-diba eh. Anong diba? Kunwari, confident ka sa sinasabi mo. Confident ka lang, pero puro kasi nungalingan. Kwento-kwento mo lang yan. Ang maluloko mo lang yung mga di nag-aaral. Ang maluloko mo yung mga hindi nakapag-aral. Hindi na nga nakapag-aral, ayaw pa mag-aral. Yun ang maluloko mo. Tuloy. I-explain ko lang sa'yo, brother Jose, bakit Sige, explain mo. Sige, pagbibigyan kita. kasi hindi mo alam o pinagtatakpan mo lang siguro yung kanilang mali. Baka hindi ko daw alam. Okay, sige, ano yun? Ha? Take note, brother Jose. Pag nagkaroon na ng kasuhan, ang magdidepensa kay Dave, okay? PAW pa rin. Bakit? How can you be so sure of that? Paano nakakasigurado na magdidepensa sa kanya ay PAW pa din? Hindi nga tinanggap yung milyones na kaso ng PAW, kaya ang kinuha lang niya, ang tinanggap lang niya ay yung motor. Kasi sabi niya, base doon sa aking source, sabi daw po nung PAW, pang-private na daw po yun, yung milyones. Kuha mo. Kuha mo. Hindi yung private lawyer na sinasabi mo na pinagpagawan nyo lang naman ng demand letter. Ako, halimbawa ako. Sige. Ako si Dave, nasa sitwasyon ako ni Dave. Okay. Utusan ako ng PAW, pagawa ko ng demand letter, punta akong private. Bakit? Limited ba yung PAW lawyer para gumawa ng demand letter? Hindi po limited ang PAW lawyer para mag-release ng demand letter. Ginugol na nga natin, di ba? Ginugol na natin. Can a PAW lawyer send a demand letter? Ito nasa taas. Ang sagot ni AI, ang sagot ni Google, yes. Sa unang words pa lang, tapos na ang usapan. Yes na agad. Ano? Umimik ka. Unang-una pa lang yan. Tuloy. Diba? Magbabayad nga lang ako doon. No choice. Sige, insist mo yung insist mo yung kaanuhan mo. Sige. Sige, paniwalaan niyo si Pointless Man. Pero at least, medyo social, private eh. Yung pala, hindi yun yung magiging lawyer mo. Nagigits mo na. Ay, nako. Kahit anong kakapagets mo sa akin yan. Ikaw lang yung makakagets niyan, ang kaanuhan mo. Bakit? Kaya nga yung motor lang yung kinuha ng PAW eh. At nabasa mo naman, napakinggan mo naman sa live ni John, galing sa PAW yung demand letter. Tinatawanan pa nga ni John, di ba? Galing sa PAW. Tapos, sabi mo hindi pwede mag-release ng demand letter yung PAW. So, ka nakakita ng gano'n. Ay, naku, pointless man ka talaga. Piling magaling ka, ginadaan mo lang sa pabulaburakat ng mata mo eh. Saka, naku, magbasa-basa ka naman muna bago ka magre-reaction. Magbasa-basa ka muna. Mag-google ka muna. Itanong mo muna kay Google. Hindi yung banat ka ng banat. Talagang pinatunayan mo lang na pointless ka. Tapos pinapalakpakan ka. Ang pumapalakpak lang sa'yo yung mga hindi nag-iisip. Okay, tuloy. Gets mo na ba? Ay, nako. Pointless man. Buti, hindi mo ako dito pinagang mura. Okay lang, maganda yung reaction mo dito
compliment sa'yo. Hindi ka nagmumura dyan. Eh, may pinupuntos ka, kunwari ay may argumento. Tingnan natin. Pagbigyan natin, ngayon nagta-trying hard siya na may argument siyang binibitawan. Trying hard talaga. Ay, nako. Kadali, available na po ang ano ngayon, ang learning ngayon, available. Available ang knowledge ngayon sa internet. Kasalanan mo na yan kung wala kang alam, pointless man. I-google mo na lang kaya, mag-YouTube ka kaya. Oh, itanong mo kaya sa nanay mo, baka alam pa ng nanay mo eh. Available na po ang knowledge ngayon. Sobrang available po kahit hindi ka nakapag-aral, pwede mong mabasa yung mga ano na yan. May internet na ngayon. Okay, game. Oh. Ito si Brother Jose, kitang-kita na talagang may alam, siguro may alam siya. May alam talaga ako nagbabasa ako eh. Kahit naman papaano, nagbabasa-basa rin ako. Marunong din ako mag-Google. Hindi nga lang niya sinasabi sa publiko kasi mapapahiya si Dave. Mapapahiya si Dave? Ano mapapahiya? Diba? Yan yung pangit dyan eh. Na mayabang ka, pero nagpau ka lang naman pala. Diba? Ay, nako. Yun daw yung pangit. Ito na yung bago niyang argumento. Yun daw yung pangit na nagyayabang daw si Dave, nagyayabang daw yung mga sponsor ni Dave, pero nagpau lang naman daw pala. Ang tanong nga di sana kung naipakita ni Tech June, kung pinakita ni Tech June yung demand letter na natanggap nila galing sa private lawyer, di nasabi mo sana hindi yun pinagawa lang sa private lawyer, yun talaga ay galing sa kanila. Yun talaga ay tinanggap ng private lawyer. Hindi yun basta pinagawa lang. Yun talaga ay tinanggap nila yung kaso na yun. At malamang sa malamang, alam ka namang kumuha pa ng iba. Sila lang nga yung nagtanggap nung nagsimula na nun eh. Kuha mo na. Alam nga naman, pwede nga naman lumipat pa sa ibang abogado. Pwede naman, why not? Pero, magpapagod ka pa, inaro na, kausap mo na, hahanap ka pa ng iba. Okay, tuloy. Mayabang ka. Okay, sobrang yabang mo, hindi maabot yung kayabangan mo. Okay? Pero nagpau ka pala. Ano kung nagpau? Kala ko ba mapera? Kala ko ba, maraming sponsor? Bakit parang nilalangaw na? Wala nang argumento dyan. Kala daw maraming pera, bakit daw nagpau? Bakit nga hindi pinakita kasi yung dalawang demand letter? Private yun eh. Private ang mag-cater noon. Game. Tuloy natin to. Ayan ho siya. Nabigyan kita ng kaalaman. Nako, pag yan ang kaalaman i-input mo sa akin, wag na lang. Kaanohan yan, hindi yan kaalaman, kabaligtaran yan. Kahibangan yan, yung sinasabi mo. Bagay yan pang ibibigay mong kaalaman sa akin. Sa'yo na lang yan. Kasi medyo wala ka nun eh. Diba? Nako, sa mga audience po ni Pointless Man, magbasa-basa kayo, nakakahiya kayo. Nabigyan kita ng kaalaman, Brother Jose. Alam mo na ha. At least may natutunan ka sa akin. Nako, bagay yan yung learning na ipapagyabang mo, wag na lang. Bagay yan yung learning na ipagyayabang mo, hindi ka man lang nagbasa-basa. Nagre-react ka, wala ka lang alam-alam. Ano nakakahiya doon? Take note ha, mga kapambira at mga basher. Yung isa po doon ay aminado po ako, yun po ay pau. Yes. Okay? Yung dalawa po doon ay private, yun hindi nila binasa. Yes. Dalawa private. Dalawa private. Pinagawa nyo sa private lawyer. Ay, nako. Ang kulit mo. Kahit ipagawa sa private lawyer. Pinagawa sa private lawyer kasi nga, mag-isip ka ngang mabuti. Tanong. Ibig sabihin, agree ka na yung dalawa pinagawa sa private lawyer. Yung isa galing sa PAW. Ibig sabihin, yung una mong statement, binalda mo na hindi nakakapagpagawa, na hindi gumagawa ng demand letter ang isang PAW. Bakit nakapag-release ng isang demand letter yung PAW? So, doon pa lang, tapos na. Pangalawa, ito yung isipin mo. Bakit maggagawa pa ng demand letter sa private, nandun na rin yung PAW kung capable naman siyang gumawa ng demand letter.
Kasi nakapagawa nga siya ng isa. Eh bakit yung dalawa hiniwalay pa? Yun yung isipin mo. Hindi mo ba naisip yun? Dahil dun sa pinakita ko sa yung argumento na ang PAW ay kayang gumawa ng demand letter kasi doon nga yung motor nagawa. Agree ka doon, yung dalawa private. Bakit kinailangan pang kumuha ng private? Isipin mong mabuti. Isipin mong mabuti. Bakit kinailangan kumuha ng private lawyer para doon sa dalawang demand letter? Bakit? Bakit? Kung PAW lang din naman palang kababagsakan, bakit itinaboy pa siya sa private lawyer? Kuha mo na. Okay, game. Pero hindi yun ang magiging lawyer ni Dave pagdating ng kaso na talaga. Ay, nako. Sino ka para magdikta ng ganon na hindi yun ang magiging lawyer? Sino ka para magdikta ng ganon na ang magiging lawyer lang na Dave ay PAW? Sino ka para mag-dictate ng ganon? Kuha mo na. Sino ka para mag-dictate? Kung ang gustong kuhain ay private, ano magagawa mo? Kaya nga nakapag-send ng private demand letter galing sa private lawyer. Tapos baldado na yung sinasabi mo na ang PAW ay hindi pwede mag-release ng demand letter. Niloloko mo pala yung sarili mo Inagrehan mo nga yung sinabi ko dito Yung isa, galing sa PAW lawyer. Yung isa, yung dalawa, galing sa private. Umagri ka. Ibig sabihin, sarili mong sinasabi, niloloko mo? Niloloko mo yung sarili mo? Ay, ewan ko na lang sa'yo talaga. Sa mga nakikinig po dito kay Pointless Man, mag-isip-isip kayo. Magbasa-basa rin po kayo. Available na po ang internet. I-google nyo. Naman. Mahiya naman po kayo. Tapos pinagyayabang nyo pa tong taong to. Pinagyayabang nyo pa sa akin na basag ka kay Ballpoint Man, basag ka kay Pointless Man. Naku, pag yan lang ipagyayabang nyo sa akin, magaling lang yan magmura. Diyan lang siya magaling. Aminado ako dyan. Magaling siya magmura. Pero pag argumentuhan, anong laban yan? Anong laban yan? Diyan pa lang Yung palang first argument niya na ang PAW daw ay hindi daw pwede mag-release ng demand letter. Kalukuhan mo. Okay, game. PAW pa rin ang magiging lawyer. Diba? Gets nyo? Gets nyo? Ay, awan ko sa'yo. Ang makakagets lang sa'yo yung katulad mo. Na pinipilit magpakahibang. Naku. Ibang-iba palang itsura talaga nito. Buti na lang po ay... Gets nyo na? Alam nyo na ngayon? Alam na namin na mali ka. Ginugol na namin. Yes, the public attorney office can send a demand letter on behalf of an indigent client. Alam na namin yan. Ano na tayo, Pointless Man? Dapat alamin mo rin yan. Kasi brother Jose, hindi ka nag-iisip pahiya ka tuloy, brother. Brother Jose. Pahiya daw ako, mga kapambihira. Pahiya daw po ako. Nako po, sino kaya ang pahiya sa aming dalawa, Sino kaya ang pahiya sa aming dalawa? Available, may laptop ka, di ba? May internet ka, di ba? Bakit hindi mo i-search? Ginagawa mong katawa-tawa yung sarili mo. Kadali-dali mo mag-search Nako. Nako, basag na naman. Basag na naman daw. Ay, nako. Pointless Man. Alam mo, Pointless Man, hindi ko mo magaling ka magmura at hindi ko mo magaling ka mang-Alaska. Ay, ikaw na yung magaling. At madadala mo yung mga tao na, ay, ang galing-galing talaga ni Pointless Man. Ako, hindi mo lahat ng tao may mapapaniwala sa mga karakas mo. Kung yan yung karakas mo, nadadaanin mo sila sa magaling ka mang-sindak, magaling ka magmura, magaling ka mang-Alaska, magaling ka mang-bully, ay hindi mo lahat ng tao madadaan sa ganyan. Kasi kung ito, nagtatrying hard ka sa mga argument, sa mga katotohanan, sa mga facts, nagtatrying hard ka dyan, ay nako, ipagpatuloy mo na lang yung content mo, magparamumura ka na lang habang buhay mo.
Oo, seryoso. Kaysa mag-trying hard ka magbitaw ng mga argument na wala namang kwenta. O, na pinipilit mo, nagmamarunong ka, wala namang kalam-alam. Seryoso ako. Karirin mo na lang yung pagmumura mo, diyan ka kumakain eh. Pero yung magmamarunong ka, wala, hindi pwede sa'yo. Kasi tamad ka magbasa eh. Tamad ka mag-search eh. Available ang internet, may laptop ka, may may internet ka, tapos hindi mo man lang ginawa. Tamad ka pala. Sobrang katamaran na yan. Nako, bakit mo kasi yan yung... Dapat hindi mo na tinapik yan. Naong ka tuloy. Dapat daw, hindi ko na daw tinapik, naong katuloy. Tama lang na tinapik ko, naong katuloy yung kaanuhan mo. Trying hard ka, para kang si Japina. Wala ka lang alam ko si Princess Man. Binubuli dahil nagpaw, di lalo sa'yo magagalit yung paw niyan. Okay, tuloy tayo. Nakakaya ko yun. Alam ko ba yung mga mami ni Jay o mga ninong yan, bakit nagpaw? Alam niyo kung malaman lang ng paw na kahit paano may pang-lawyer naman kayo, hindi kayo makatanggap. Siguro muna ito ng intelligence ka. Wala kang kalam-alam. Tatlo yung demand letter na dumating. Isang paw. Ayan, na-explain na po natin yan, ha? Na-explain. Hindi mo nagigets, kaya ako inulit yan. Kaya ako inulit yan para sabihin sa'yo na different cases yan. Kuha mo na. Kuha mo na. Kasi yung sa private, pera ang pinag-uusapan doon. Na ayaw ipakita ni Tech John. Ang ipinakita lang nila, yung error ng Pau Lawyer. Kuha mo na. Yan ay magkaibang kaso. Kaya magkaibang demand letter. Bakit tatlo? Hindi kayo nagtataka kung bakit tatlo? Aroy, kawawa naman. Kawawa naman si Pointless Man. Hindi ka ba nagtataka? Kasi kung tutuusin lang nga naman, kung Pau Lawyer lang din naman yung kababagsakan ni Dave, ay bakit hindi nga naman sa Pau Lawyer na lahat isinend yung demand letter? At bakit kailangan pang paghiwa-hiwalayin? Pwede namang pag-isahin na yun sa isang letter. I-include na yung pera, yung gamit, at yung mga motor. Kung ang babagsakan lang din ni Dave ay Pau Lawyer, bakit hindi pa yung Pau Lawyer ang gumawa ng lahat? Think about it. Isipin nyo mabuti. Kung maniniwala kayo sa kanya, sige, maniwala kayo. Kaya lang, pag-isipan nyo yung sinasabi ko, yung palaisipan ko na binibigay sa inyo. Na bakit, kung Pau lang din ang babagsakan ni Dave, bakit pa dalawang demand letter galing sa private lawyer, bakit may ganun pa? Kung Pau lang din ang babagsakan. Aber daw. Sige nga, isipin nyo nga, bakit pa? Intentional? Gusto lang magmagaling na private lang, kunwari? So, tingin nyo kaya, yun talaga yung reason nun? Na gusto lang magmagaling na kunwari may private lawyer pero wala naman, kunwari lang? So, tingin nyo, yun talaga yung reason nun? Nako, kawawa yung napapapaniwala mo, Pointless Man. Basag na po siya doon. Doon ang parte, wala na. Basag na daw. Alam niyo yung mga nakakita na kayo ng taong sintonado? Oo. May kilala ba kayong taong sintonado? Na kung sino pa yung taong sintonado, yun pa yung proud na proud sa boses niya. May mga ganun. Kung sino pa yung taong sintonado, yun, may mga ganun, hindi naman lahat. May mga ganun na sila pa yung malakas ang loob kumanta. Sintonado. Hindi nila alam na sintonado sila. Ganon ang katulad mo, Pointless Man. Oo. Hindi mo alam na... Ayaw ko lang banggitin eh. Hindi mo alam na wala kang alam. Hindi mo alam na wala kang alam, tapos feeling mo marami kang alam. Ganon. Ganon ang halimbawa nun. Excuse me po. Okay, tuloy. Durog na po si Jose. Hindi lang po si Jose yung nadurog. Pati yung mga ninong-ninungan niya kuno, at pati yung mga mga mamis kuno nila. Pahiya, mga wala palang pera. Ay, nako. Doon ka nga lang, bakit nga nag-private lawyer na eh? Demand letter pa lang, hindi mo pala naisip yun eh. Ano yun, nagsasayang ng pera? Dalawang private. Kahit private. Akala ko ba, sabi ni Stephen, wala daw siyang pakialam kahit magkano yung gastusin. Ang ending, nagpau lang pala. Once again, hindi ko po minamasama yung pau.
Mm. Okay? Pero sa katulad yung mayabang, nakakahiya yun. Oh, yun na yung second argument niya na dapat daw kung mayabang daw si Dave or mayabang yung kampo ni Dave, dapat daw hindi daw nagpaw. Kung isa gusto pang magpaw, meron ng private gusto pang magpaw. Di mo ba naisip yon? Na pwede naman paghiwa-hiwalay niya. Ewan ko sa'yo. Okay, tuloy. Ang yayabang nyo. Tapos ang bagsak nyo, magpapaw kayo. Lawyer, kailangan ng sapat na ebidensya, assumption. Tama ka dyan, assumption. And do you think tatanggapin niya ng private lawyer kung walang sapat na ebidensya? Okay. Nag-iisip ka ba, assumption? Kahit private lawyer, kailangan ng sapat na ebidensya. Ang tanong, bakit nakating yung demand letter? Alam mo, kahit private lawyer, ito bibigyan kita ng kaalaman Oh, sige, kaalaman daw. Kaalaman, galing kay Pointless Man. Oh, kaalaman daw po, makinig kayo, kaalaman. Galing kay Pointless Man. Oh. Pag private lawyer yung kukunin mo, lahat gagawin ng private lawyer. Kahit pagpalagay nating panggulo lang yung kaso mo sa tao, gagawin ng private lawyer yun kasi bayad siya eh. Kasi bayad? Kung ganyan pala yung tingin mo sa mga private lawyer, ako po naniniwala, hindi po lahat. Siguro, kung ikaw yung magiging abogado, ganyan, kahit panggulo lang ay tatanggapin, siguro, pwede. Pero ako po nasubukan ko na rin po mag-inquire sa PAW lawyer, nag-inquire na po ako. Tinatanong yung mga claims mo kung talaga bang may proof ka doon. Sa private lawyer, ganun din. Tatanungin ka muna kung may papakita mo. Pag nakita niya, sige, kasuhan natin. Pero pag wala kang naipakitang ganun, pag wala ka na-present na argument doon o kaya ay claims mo, yung kahit claim mo lang, pag wala ka naipakita na ano yung pagpapatunay mo dyan sa sinasabi mo, ito po. Pag wala ka naipakitang ganun, ay, hindi ka nang i-entertain. Oo, hindi ka nang i-entertain. Maniwala ka. Baka ang sinasabi mo, halimbawa, kriminal, pinagtatanggol ng lawyer pa rin. Ang pinagtatanggol nun yung karapatan. Karapatan pantao, na dapat may protection pa din. Yun. Pero isasabihin na walang claims or walang karapatang ipagtanggol, tatanggapin ng lawyer. Abay. Diba? Nakuha mo na. Halimbawa, killer, pinagtatanggol ng isang lawyer, may abogado pa rin, may karapatang kumuha ng abogado. Ang pinagtatanggol lang nun, yung karapatang pantao, yun na lang ang pagtatanggol nun. Kasi baka ganito ang gawin, baka ganyan yung gawin. Yun na lang yung pagtatanggol niya. Pero yung idedepensa pa niya, yung crime na ginawa nung hindi na niya idedepensa. Hindi na niya yung kayang idepensa. Maliban na lang kung talagang nakita niya na, kasi base nga doon sa sinabi ko, killer. Talagang killer talaga siya. Alam na rin ng lawyer. Hindi na niya kayang idepensa. Ang idedepensa na lang po niya is yung karapatan ng tao. Okay? Karapatang pangtao na lang. Na dapat meron siyang ganito, may ganyan siya, habang siya ay nililitis, o kaya ay habang tumatakbo yung kaso. Diba? Masyado ka namang, kasi ako, natry ko na po magtanong sa mga abogado. Hanapan ka niyan. Ano yung pruweba mo na dyan sa sinasabi mo? O yung mga sinasabi mo, saan? Patingin. Pag na-present mo yun, sige, larga. Pero pag wala ka na-present, tatawanan ka lang nun, ay umuwi ka na tutoy, baka ikaw ay kulang sa tulog. Okay, game. Gets mo? Lahat gagawin. At bibigyan ka palagi niya ng positibo na hindi ganun ang lawyer boy. Pag sinabi, mahina ang laban natin dyan. Siguro, kausapin mo na lang. Hindi ganun ang lawyer boy. Marami na ako nakausap na lawyer. Halimbawa, meron kang pinapresent sa kanya. Anong nangyari sa inyo dyan? Ganito po. Ganyan. Magkano yung hinahabol mo? Ay, maliit lang pala yan. Magkano yung magagastos mo pag hinahabol mo yan? Mas malaki pa yung magagastos mo. Ganito lang yung gawin mo. Halimbawa, may lupa ka, maliit na lupa. Kinuha ng iba. Tapos, na-transfer na. Pinakita mo sa abogado. Magkano man lang yan lupa mo, hahabulin mo pa.
eh mag-isip kang mabuti. Pag-isipan mo muna, kumputin mo kasi ito yung magagastos mo. Eh yung value ng lupa mo, ganyan lang. Nakarinig na po ako ng ganong payo. Promise. Nakarinig na po ako ng ganong advice coming from the lawyer. Kasi, tinamaan niya tutoy. Ito lang yung kakaperanggot na lupa. Yan lang yung value niyan. Tapos magagastos ka sa magkakaso kayo. Magagastusan ka. Eh, pag-isipan mong mabuti. Baka pwede mong kausapin na lang yung kabilang panig. Oh, ganun yun. Hindi yung maniniwala kayo kay Pointless Man. Ay, pinag-uuto lang kayo niyan. Feedback. Hmm. Para maano ka, yung kumbaga, Ay, hindi ka mag-worry. para di mag-worry, hindi sinungaling. Hindi naman lahat ng lawyer ay sinungaling. Sa pelikula lang yun. Ako sa personal, marami na po nakausap na lawyer. Paprangkahin ka niyan. Ay, mahina ang laban mo dyan. Pag-isipan mong mabuti. Diba? Mm. Para maging kampante ka. Mhm. Trabaho nila yan. Trabaho nila. Diba? Trabaho Oh, sasabihin pa niya dito na trabaho daw ng lawyer ang magsinungaling. nila. O katulad ni Digong, example ko na lang si Digong ha. Oh, si Digong. Oh. Yung lawyer ni Digong, Oh. palaging sinasabi na, huwag kayong mag-alala, magkakaroon ng interim release yan si Digong at ma-approvean yan. Oh. Yun yung palaging sinasabi ni Digong. Pinapalakas niya yung loob ng pamilyang Duterte at ng mga fans ni Digong. Pero ang totoo dyan, mahirap po. Mahirap, oh. Oh, ito yung argument mo. Dinamay mo na si Digong. O sige, pag-usapan na natin. Ngayon, guilty na ba si Digong? Nililitis pa nga lang eh. Oh, nililitis pa lang. Nililitis pa lang. Ngayon, sasabihin mo na, yung about doon sa pagiging, tawag doon, doon sa kaso ni Digong. Ano nga yung kaso ni Digong? Yung kaso ni Digong ay crimes against humanity. Oh, crimes against humanity. Ngayon, tanungin kita, guilty na ba si Digong? Di ba hindi pa? Pero may abogado siya doon sa kaso na yun. Meron siyang abogado. Oh, sa tingin mo ba, pinapalakas lang yung loob ni Digong? Eh, hindi pa nga siya guilty. Hindi pa nga nahahatulan. Oh, so hindi mo pwedeng sabihin yun na kahit guilty na, pinapalakas lang yung loob. Walang ganon. O yung sinasabi mong about sa interim release, eh hindi man pwede maging example yun kasi nga hindi pa nga guilty yung tao. Eh alam mo na, politics yan, saka connection, saka nakikialam na yung ibang bansa, di ba? Pero yung ginawa mong example, maling-mali naman yung example mo. Maling-mali naman. Kung napatunayan mong guilty na talaga si Digong, crimes against humanity, kung guilty na talaga, eh di, tama yung sinasabi mo na talagang, yung sinasabi lang ng abogado niya nung mga nakaraan ay ano lang, pampalubag-loob na lang. O eh wala pa naman, hanggang ngayon nga ay nililitis pa. Wala pang final judgment, wala pa. Okay, tuloy tayo. Hirap po magkaroon ng interim release si Digong. Diba? Oh, hindi ko mo nagbabanggit ka ng interim release, Digong. Eh, ang galing-galing mo na. Eh, doon pa nga lang sa Pau Lawyer, ang dami mo nang maling sinabi. Na ang isang Pau Lawyer ay di makakapag-release ng demand letter. Oh. Updated ka lang sa politics kasi nagko-content ka ng politics. Pero kung ako magko-content ng politics at updated rin ako, eh malamang sa malamang, mas marami akong alam sa'yo. Pero, hindi ko mo sinasabi mo yan, eh ang galing-galing mo, doon pa lang sa first argument mo, sablay ka na eh. Updated ka lang dyan kasi yan yung content mo doon sa isa mong channel. Okay, tuloy tayo. Ayun, ano nangyari? Hindi nga na-approvean. Oh. Ganun yung trabaho ng private lawyer. Oh, yun daw yung trabaho. Palakasin yung loob mo. Pero iba naman sa PAW. Diba? Iba yung private lawyer sa PAW. Diba? Iba yung, halimbawa lang, lalapit ka sa PAW. Sinasabi niya, iba daw yung approach ng private lawyer at PAW. Kung ang private lawyer daw, pwede daw magsinungaling ang PAW. Ay, ang private lawyer. Ang PAW, hindi daw. Tignan natin. Kung talagang hindi talaga epektibo itong ikakaso mo sa kanya, personalin ka niya, sasabihin ay. Totoo naman, personalin ka, ganun din ang private lawyer. Personalin ka niyan. Paprangkahin ka niyan. Ay, malabo po ito. Hindi ko po ito tatanggapin. Masisira po ang karir ko dito. Kasi, nakakaya naman kung palagi kang talo. Kung ano yung sinasabi mo dyan sa PAW na yung PAW ay personalin ka, paprangkahin ka na,
ay wag niyo na pong habulin yan, talo po kayo diyan. Gano'n din ang private lawyer. Pumunta kayo sa mga private sa mga law firm na mga private attorney, pumunta kayo. Gano'n din po 'yan. Gano'n din 'yan. Parehas lang 'yan. Sabi ko nga po sa inyo, ang pinagkaiba lang po niyan, yung kini-cater nilang kliyente. Depende sa status ng kliyente. Okay, tuloy tayo. Malabo ito. Hmm. Sasabihin ko na sa'yo, direct to the point yung Pao eh. Sasabihin na sa'yo, malabo ito, medyo alanganin to kung ito lang yung ebidensya mo, ganyan. Sige, Direct to sige. the point sila. Di ba? So, iba yung Pao, iba yung private. Kasi sa private, pera mo yung habol nila. Pera mo. Laman ng bulsa mo yung habol. Pera. Dahil daw nababayaran daw ang private lawyer, hindi ka daw dedirektahin. Ako hindi ako doon naniniwala. Kwento lang yun ni Pointless Man. Kwento lang po niya yun. Ang totoo po niyan, kung ano po yung attitude ng isang PAW lawyer at private lawyer, parehas lang. Kung paano sila mag-approach sa isang kliyente. Parehas lang po yan. Ang pinagkaiba lang po niyan, ulitin ko, kung sino po yung kinikater nilang kliyente. Depende po sa status ng kliyente. Financial, economical status ng kliyente. Kaya nga kailangan sa PAW, indigent. Okay, game. Nila. In-explain ko lang naman kayo kasi mahina yung utak nito eh. Mahina yung utak. Ako pa yung sinabihan mo. Ako, lakas talaga ng loob mo. Okay, game. Private lawyer. Tatanggapin ba yun kung wala sapat na ebidensya? Mas matalino ka pa ba doon sa private lawyer? Kuhanin nyo. Kuhanin nyo. Ayan, binasag na naman kita dyan. Binasag na. Ay, nako. Iba yung private lawyer sa PAW. Kasi yung pinagawa nyo lang naman sa private lawyer, demand letter lang yun. Pero hindi talaga yun yung didepensa kay Dave. Ay, nako. Paano ka nakakasigurado? Paano ka nakakasigurado na yung private lawyer ay hindi didepensa kay Dave? Demand letter lang yung ginawa niya. Paano ka nakasigurado? Ano yung basehan mo? Wala kang basehan eh. Ano yung basehan mo? Yung hangaw mo. Yung bibig mo, yung bunganga mo lang yung basehan mo. Paano tatanggapin yan? Gets mo? Ako ngayon, lawyer ako. Kahit alam ko na yung kliyente ko, luging-lugi. Papalakasin ko yung lug yan. Sasabihin ko, huwag ka mag-alala, kayang-kaya yan. Basic lang yan. Diba, magkakaroon ka ng kalayaan. Akong pa. Ay, nako. Hindi ganun ang lawyer. Kahit private man yan or PAW, parehas lang yan. Paprangkahin ka niyan. Magsabi ka sa akin ng totoo. Ano ba talaga yung nangyari? I-interrogate ka niyan. Ano ba talaga yung nangyari? Ano talaga yung sitwasyon? Ano ba, kriminal ka, nakapatay ka. Ikaw ba talaga yung nakapatay? Aaminin mo. Magsabi ka sa akin ng totoo para maipaglaban ka ng maayos. Para maipaglaban kita. Aaminin mo. Ano yung gusto mong ipaglaban ko? Maproteksyonan lang po ako. Ganun lang yon. Ano ba talaga yung kasi hindi rin po isasakripisyo ng isang private lawyer yung karir niya. Kasi kung lagi siyang talo, sino ang kukuha sa kanya? Aber daw. Kung ang isang private lawyer lagi natatalo sa kaso, sino pang mangangahas kumuha sa kanya? Sino pang mangangahas kumuha at magbayad sa kanya kung lagi siyang talo kasi ang kinukuha niyang kaso, ang kinukuha niyang kliyente ay mga argabyado talaga. Mga dehado sa labanan. At walang kalaban-laban, di ba? Sipin niyo nga mabuti. Pahala dyan. Ganun yung trabaho nila. Gets mo na? Mahina ka talaga, Jose. Mahina. Ikaw ang mahina. Ikaw ang mahina. Ikaw pa yung may lakas loob magsalita ng ganyan. Ikaw ang mahina. Ako pa yung sinabihan mo. Naku. Okay, tuloy tayo. Sila barangay. Tapos nagpunta ng PAW. Kasi hindi ka naman matatanggap sa PAW kung wala kang di ka dadaan sa barangay. Diba? So, siguro kumuha mo sa barangay. Siyempre, malakas yung plan ng ninong. Diba? Hindi tayo pagbalaman lang. Nako, ang lawyer hindi nadaan sa palakasan. Barangay, pwede pa siguro. Nakapag-blatter nga kayo eh. Pero ang lawyer, babayaran mo pa yan. At kahit may bayad ka, hindi niya tatanggapin. Kung wala ka namang sapat na ebidensya para maghabol. Walang sapat na ebidensya. Totoo naman. Sabi ko sa inyo, kung pupunta kayo sa private lawyer, hahanapan ka niyan ng claims mo. Asan yung ebidensya mo dito, Totoy? Pag wala ka na ipakita, tatawanan ka lang nun. Hindi ko mo may bayad yun, tatanggapin agad. Tatawa-tawa ka. Aba, hindi realistic yung sinasabi mo, yung kinikwento mo. Nako, maraming private lawyer, baka nakikinig sa'yo. Marami na ako nakausap na private lawyer, hahanapan ka ng claims mo.
hahanapan ka ng ebidensya mo. O, in-explain ko na yan. Binasag na kita dyan, ha? In-explain na. Ay, nako. Ayaw mo lang intindihin na kahit saan ka lumapit, mapapahuman yan or private lawyer, hahanapan ka ng ebidensya. Hahanapan ka ng resibo. Bakit ganito yung claim mo? Anong pagpapatunay? Magrereklamo po ako. Ninakaw po kasi yung aking motor. Ninakaw po yung aking motor. Sige nga, patingin nga ng ORCR. Sino yung nagnakaw? Juan. Patingin nga ng ORCR mo. Bakit kay Juan nakapangalan? Natawanan ka ng lawyer. Bakit mo sinabing ninakaw yung motor mo? Kay sa kanya pala talaga nakapangalan. Motor pala niya talaga yun. Anong pangalan nagnakaw? Juan po. Anong pangalan? Basahin mo nga itong nasa ORCR. Basahin mo nga yung nasa OR. Basahin mo nga. Sino nakapangalan dyan? Si Juan po, yung nagnakaw. Ikaw pala, bakit mo sasabihin na siya yung nagnakaw, sa kanya nakapangalan? Kuha mo na. Ay, naku, awang ko sa iyo, pointless man. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin pa. Hindi na daw kailangan ulit-ulitin pa. Nako, na-realize mo na ano ka. Na-realize mo. Yung kaanuhan mo kasi ayaw mo nang ulitin. Na-realize mo bigla mong naisip ay, mali pala ako doon. Bigla mong naisip ayaw mo nang ulitin Ay, kawawa. Yung ganyang depensa mo, napakahina. Napakahina daw. Weak. Para mag-demand. Weak daw? Weak ba yun? Nako, maraming nanonood sa iyo na private lawyer. Possible may nakapakinig din tong video na to, ng video mo. Private lawyer daw po ay pera-pera lang. Nako, sabi ni Pointless Man. Sobrang layo na mga binibitawan mong argumento. Nagpipipilit ka na mag-reaction na argument na lang. Magmura ka na lang kaya. Mas maigi pa. Magmura ka na lang. Kasi kung magpupunta ka at mag-aargumentuhan tayo, wala, hindi ka mananalo eh. Hindi ka mananalo. Magmura ka na lang. Wala ka nang ibang gagawin sa buhay mo kundi magparamura habang buhay. Hindi naman isasakripisyo. Why can't I make any changes without an admin? Bakit isasakripisyo yun? Yung law firm niya. Okay. Sa tingin ninyo, isasakripisyo ng lawyer yung kanyang Yan yung argument ko, hindi sasakripisyo. Kasi may iniingatan din niyang reputasyon. May reputasyon din po yan. May pangalan yan na iniingatan at inaalagaan at binibuild up. Ngayon, kung basta-basta siya kukuha ng mga kaso na mga walang kwentang kaso, abay, nahihiyan yon sa kanyang pangalan. Mapa-private man yan or mapa-pub. Tuloy. Kaya nga trabaho nila, lawyer. Trabaho. Ay, nako. Hindi yan basta trabaho, karir yan. Karir. Iba yung trabaho. Ikaw, magtatrabaho ka, no choice ka. Yang mga lawyer na yan, karir nila yan. Inaalagaan nila yan. May binibuild up yan na pangalan. Halimbawa, bagong graduate ka, kailangan i-build up mo yung pangalan mo hanggang sa maging sikat kang abogado. Hindi yan basta trabaho. Hindi yan basta trabaho, yung pagiging lawyer. Ang hina mo naman pala. Kasi kung trabaho yan, kuha lang talaga ng kuha yan kung ngayon yung tingin nila. Tanggap lang yan ang tanggap. Wala na yung inaalaga ang reputasyon. Ganun lang yung tingin niyan, katulad ng tingin mo. Ay, nako, Pointless Man. Pointless ka talaga. Hahanap sila ng butas kung ano may ibubutas nila. Diba? Maraming paraan. Lawyer yan eh. Diba? Yan, tama yan. Sa maraming paraan kasi lawyer. Totoo yan. Pero yung basta-basta matatanggapin yung wala man lang maipakitang ebidensya. Pagpunta mo pa lang, unang araw mo pa lang, pagpunta doon, lalapit ka sa private lawyer. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Gusto ko po sana magsampa ng kaso. Sinong sasampa mo ng kaso? Bakit? Ano nangyari? Ganito po yung nangyari. Anong ebidensya mo? Patingin nga. Ay, nalimutan ko po. Ay, alalahanin mo muna. Umuwi ka muna. Alalahanin mo muna. Ano pa yung ibang ebidensya mo?
naandun po sa bahay, kaso nawawala na po. Hanapin mo muna, saka na lang po bumalik. Ganun yun. Kasi, unang araw mo pa lang, unang minuto mo pa lang ng pakikipag-usap dun, kapag wala kang na-present na ebidensya, hindi ka na i-entertain. Iisipin nun na nababaliw ka. Kasi bakit? Pupunta ka dun, wala kang daladalang ebidensya. Pupunta ka dun, magrereklamo ka, magpapatulong ka na tulungan ko ng private lawyer. Tapos wala ka palang maibibigay na ebidensya. Oh, sige daw, tatawanan ka lang noon. Oh, pauwiin ka nun ay sige po, next client na po. Balik na lang po kayo sa Lunes, balik na lang po kayo. Kuhain niyo na po muna yung ebidensya niyo. Oh, ganun yun. Yun ang pinakang-unang-una sa lahat. Titingnan muna niya yung claim mo. Hindi ka pala nag-iisip. Pointless ka talaga. Ito yung ginagamit nila. Hmm. Kahit walang kwenta yung ikakaso mo. Dahil ganun nga, papatulan nila yan. Oh, sa mga lawyer siguro na walang-wala, pwede yan. Pero sa mga lawyer na may iniingatang pangalan, hindi pwede yan. Sakukuti mo lang yan. Sa mga katulad mo lang yan. Okay. At naintindihan ko naman. Naintindihan ko sila. Trabaho nga nila eh. Diba? Trabaho nila yun. Tandaan nyo, lawyer. Trabaho nilang magsinungaling. Sabi mo lang yan. Sa mga katulad mong sinungaling, ganyan. Trabaho mo yan. Oo. Kahit alam mo na di ka nag-iisip. Kunwari, nag-aalam-alaman ka. Trabaho mo yan eh. Para may pagtanggol lang yung kanilang kliyente. Gets mo na? Sasabihin mo bakit isusugal yung law firm niya? Trabaho nga nila magsinungaling eh. Nakita nyo yung argument niya. Nilalahat niya. Private lawyer daw. Trabaho daw magsinungaling. Kawawa naman. Kawawa naman si Pointless Man. Nako, dami mo nang sinasagasaan. Para may pagtanggol lang yung kliyente nila. O gets mo na? Yung hanap buhay, yung kanyang karera. Kung walang sapat na ebidensya si Dave, nag-iisip ba kayo? Ay, nako. Alam mo na may pera kayo, hindi kayo tanggapin dyan. Ito, challenge ko. Challenge ko, mga kapambihira. Kung may basher dito nakikinig, why not? Subukan nyo. Subukan nyo, pumunta kayo sa private lawyer. Subukan nyo magreklamo ng peking complaint. Subukan nyo. Try nyo. Para malaman yung sinasabi ko. Pumunta kayo sa private lawyer. Subukan nyo makipag-usap. Subukan nyo lang. Kung ano yung unang itatanong sa inyo. Tatanungin kung ano yung insidenteng nangyari, kung ano yung krimen na irereklamo mo. Pangalawa, tatanungin na agad dyan, ano yung ebidensya mo? Paano mo nasabi yung krimen na yan? Ano yung nagpapatunay dyan? Yun na yung pangalawang itatanong sa'yo. Subukan nyo lang, patunayan nyo mali ako. Promise. Patunayan nyo mali ako. Kasi, yun talagang itatanong sa inyo. Patunayan nyo na mali ako. Subukan nyo pumunta sa private lawyer. Subukan nyo lang. Okay, game. Reverse nyo lang po yung sinabi ni Tikoy. Wala kami pang lawyer dito. Okay. So, ibig sabihin, kung i-apply mo kina Sir Tech, Okay. reverse nyo po. At Kahit hindi may paliwanag sa amin na reverse yun, naiintindihan namin yun na reverse psychology yung ginagamit ni Coren. Nako, may sumilip pa. Kasintabi po, may sumilip. Bakit kasi nasilip pa yan? Nadadamay tuloy. Kabaligtaran yung sinasabi. Nako, bagay na bagay pala kayo. hindi, ini-explain ko lang kasi baka hindi mo alam eh. Ini-explain baka... Ay, nako. Alam mo kasi, Wala na. Alam naman pala ni Pointless Man yung sinasabi ko. Naiintindihan naman pala niya. Pinipilit lang niya na maging walang alam. Pinipili lang niya na maging walang alam. Kunwari ay nagtatali-talinuhan. Okay, tuloy. kaya ko ini-explain yun, mahina kasi yung pag-intindi nyo. Yes! Diba? Yung mga explanation natin, hindi abot. Bakit kasi may sumilip pa dyan? Nadadamay tuloy si ate. Ate, dapat hindi ka na sumisilip dyan, ate. Oo, huwag ka na sumilip dyan. Ano naman? Nakakatakot naman kasi silip ka ng silip dyan eh. Huwag ka na sumilip. Sisilip pa eh. Okay, game. ng utak nyo. Kaya, huwag ka naman magalit sa akin. Kayo na. Ay, hindi ako sa'yo nagagalit. Kung gusto mo, kung gusto mo mag-argumentuhan, wala ka. Hindi ka mananalo.
Sa murahan siguro panalo ka, sa murahan. Pwede, payag ako panalo ka doon. Oh. Pagdating sa murahan, sa mga bastusan, panalo ka doon. Pero sa argumentuhan, hindi ka mananalo, boy. Oh. Sa unang argumento pa lang, tapos na. Ha? Na ang Pau daw ay hindi daw makakapagbigay ng demand letter in your dreams. Kaya mo nga nakita at nabasa ni June, di ba? Galing sa Pau yun, take note. Nako, sarili mo palang ginagawa mo palang walang alam. Kitang-kita mo na eh. Nako. Nga itong tinutulungan ko para maintindihan nyo ito. Galit pa si Jose sa akin. Iyak pa lang ako nito. Ay, nako. Ba't hindi mo napaliwanag? Akin yung laging. Oo. Sila laging mo lang. Sabi niya. Ang alam mo lang pala, Pau lang pala yung dumating. Yun lang pala yung alam mo. Oh. Eh, bahala kayo. Yan, 14, let's see, hanggang kailan ka na lang si Kalabaw. Oh. Yan, diyan ka magaling. Mag-alas ka, magtawa-tawa, magmura. Buti nga, hindi mo ako minumura dyan eh. Oh. Huwag daw babasahin yung comment kasi daw ay nagagalit daw ako sa Kalabaw. O sa mga hindi pa po nakakapanood ng Kalabaw, na andun, pinuntahan ko na yung bata na sinasabi nung sponsor na sinungaling. Pinuntahan ko na. Pinuntahan ko na yung bata na sinasabi ng sponsor na sinungaling. Oh, pasensyahan na po tayo. Hindi kayo hindi kayo nakipag-usap. Nag-reach out naman ako sa inyo, tapos hinayaan nyo. Tapos, nako, pinanindigan po ninyo yung mga sinabi nyo doon. Bahala kayo. Wala na tayo magagawa. Okay, game. Huwag kang magbasa sa comment, Brother Jose. Dami mong basher. Baka ma-stress Oh, sus. ka lang dyan. Ay, nako, di ako nai-stress. Pero, alam mo, Brother Jose, kahit pumasok ka sa channel ko, hindi kita, bibigyan pa kita ng jacket. Ha? Bibigyan kita ng jacket. Wala ang problema yan. Oh. Pero ako po, dalawang account ko. Dalawang account, nakapag-comment ka pa nga nung nakaraang live ko eh. Oh, nakapag-comment ka pa nga. Sino ba yung nagtanggal sa'yo? Wala mo siya nagtatanggal. Nag-hallucinate ka na naman. Naandun ka nga eh, nakapag-comment ka pa nga dun eh. Oh, ano na tayo? Live ni Brother Jose. Nag-comment lang naman ako. Naandun, nabasa ko naman yun. Wala nagtatanggal nun, nag-hallucinate ka lang. Diba? Bakit mo hinahid, Brother Jose? Anong hinahid? Wala akong hinahid. Makikipagkaibigan lang si Ballpoint Man. Nako, kakatakot ka maging kaibigan. Seryoso. Seryoso. Siguro kung tarantado akong tao, pwede, tatanggapin kita. Pero hindi ako tarantado katulad. Ha? Pinipilit mo mag-argumentuhan. Wala, hindi ka mananalo, boy. Magmura ka na lang habang buhay. Diyan ka lang magaling. Oo. Habang buhay ka magmura, sige, payag. Diyan ka magaling eh. Oo. Pero kung magpipilitin mo makipag-argumentuhan, wala, hindi ka mananalo. Okay, tuloy. Bakit galit ka? Tinahid mo si Ballpoint Man. Tuloy natin, tuloy. Kalabaw ka ng Kalabaw, hindi ka pala marunong magbasa. Umiinit dugo niyan eh. Oo. Doon lang tayo sa issue. Bakit nadadama yung Kalabaw dito? So, yung paklasa, bobo kayo, hintayin yung mga sagot nila. Oy, bakit? Iniintay namin yung sagot, bakit nang i-strike? At akala ko ba din paklasa? Bakit nang i-strike? Ito about sa strike na. Kasagutin din ni Pointless Man. Bakit nang i-strike nga naman? Sabi mo, argumentuhan lang. Hindi kasi, ito nagigets mo yung sinasabi ni Tekram or Tikporen. Tikporen, Tikjo, nagigets mo. Yung kanila kasing video, nagagamit sa maling paraan. Halimbawa, good naman yung intensyon nila sa video. Good yung intention nila sa video, okay? Sige, tingnan natin. Kung good talaga, ano pala yung intention sa pag-i-interview kay Martin? Ano yung intention sa pag-i-interview kay Pastor? Ano yung intention sa... Ayoko nang isa-isahin. Alam naman na namin ang intention nun, okay? Play. Yun nila. Ang gagawin nyo siya ng reaction na hindi na naaayon dun sa video. Okay? Diba? Sarili nilang video, pero ginagamit yung paninira sa kanila. Yun nga yung maganda nun eh. Kung yung sarili mong sinasalita, nagagamit against sa'yo, yun nga yung maganda nun. Kuha mo na. Kung yung sarili mong statement, nagagamit against sa'yo, ay yun nga yung the best. Kasi, yun yung reference nung... Diba? Yun yung the best nun. Kung yung sinasabi mo ay ginagagamit ko against sa'yo, katulad ng
Kanina, sinabi mo na ang PAW hindi nakakapag-release ng demand letter. Napatunayan ko na mali ka. Oh. At yung sinabi mo kanina na hindi nakakapag-release ng demand letter ang PAW, nag-agree ka sa sinabi ko na galing sa PAW yung isang demand letter, which means yung una mong sinabi plus yung pag-agree mo sa akin na galing sa PAW yung isang demand letter, tablado na, boy. Di ba 3 demand letter yun? Yung isa galing sa PAW, nag-agree ka? Ibig sabihin, yung una mong statement, tablado na. Oh, yan yung maganda na yung sarili mong salita nagagamit against sa'yo. Kasi, sablay. Oh, kung meron ako nagagamit na salita nila against sa kanila, yun nga yung the best eh. Katulad nito. Oh, ngayon kung may makukuha kayong statement ko na magagamit against din sa akin, wala namang problema. Ang style nyo kasi, yung statement nyo against sa akin, statement nyo lang, walang basehan, baseless. Ha? Oh, statement nyo na nga lang, wala pang basehan, baseless pa. Oh. Gawa-gawa pang kwento, chismis pa. Oh, at least, yung aking ginagawang argumento, yung punto por punto ko doon, galing sa mga bibig nila. Na magagamit ko rin against sa kanila. Kuha mo na. Ngayon, kung napalabas ko yun, di the best. Inamin mo rin na ginagamit ko yung sinasalita nila, yung video nila, against sa kanila. Yun nga yung the best eh. Yun nga yung maganda nun eh. Yun yung maganda nun. Ibig sabihin, may mali talaga. Kasi kung wala man tayong makita na statement nila na against din sa kanila na mga inconsistency, may makikita tayong mga inconsistency, kung wala tayong nakikitang ganon, di wala. Di sila yung tama. Kaso marami tayong nakikita, di mali sila. Kuha mo na. Oh, iimi ka pa. Diba? Okay lang naman mag-focus sa issue. Wala namang problema dun. Diba? Pero yung below the belt na yung banat nyo. Oh, below the belt. Kaplastikan naman. Sino ba yung nagbi-below the belt ng banat? Oh, kanina sinabi mo, nagagamit ko yung video against din sa kanila. Tama yon. At yung mismong video nila gagamitin nyo parang sila yung mapasama. Para sila yung mapasama. Tama yan. Kasi kung okay man yung video mo, hindi yan magagamit against sa'yo. Kasi ikaw yung nag-release niyan eh. Kung okay yung intention mo sa paggawa ng video at okay at malinis yung konsensya mo sa mga sinasabi mo, hindi yan magagamit against sa'yo. Kung hindi ka naman nagsisinungaling, hindi yan magagamit kung walang lies dun sa mga binibitawan mong salita. Hindi yan magagamit against sa'yo. Pero dahil merong lies, merong inconsistency, at merong pag-amin, magsiserve yun against sa kanila. Ano pa yung dapat natin pagbasehan? Yung sinasabi nila, yung sinasabi ko lang. Dapat, ang pagbabasehan mo, may basehan ako. Yung sinasabi nila. And that's true. Kasi nanggaling sa bibig nila yun. Yun yung maganda. Nako po, kawawa naman. Nagpipiling matalino ka sa mga binibitawan mong argumento. Pero walang-wala naman talaga. Yun nga yung the best nun eh. Kaysa naman, masira ko sila against lang sa mga chismis ko. Pangit naman yun kung gagayahin ko yung style ninyo. Na iriribat ko sila, chismis lang yung pang-ribat ko. Pangit naman, ganyan yung style nyo, di ba? Puro chismis at fake news. Hindi naman ganun yung style ko. Ang style ko, ginagamit ko yung sarili nilang salita against sa kanila. Kasi nga, maraming flaws. Maraming inconsistency. Kuha mo na. And, dun sa paratang ng bata, may pag-amin. Kuha mo na. Okay, wag mo akong igaya sa'yo, pointless man. Game. Hindi na normal yun. Lalo na't sila, Hindi daw normal yun. gagamitin nyo parang sila yung mapasama. Hindi na normal yun. Lalo na't sila, Tekram, ay hindi sanay sa ganun.
Hindi sila sanay sa Hindi sana. Ibig sabihin, duwag talaga, duwag. burdagulan, di ba? Ako okay lang sa akin. Wala namang problema. Okay lang daw sa'yo. Pero hindi man kita binabardagol, ha. Argumento lang binibitawan ko sa'yo. Huwag kang iiyak. Argumentuhan lang tayo. Buti nga, hindi ka nagmumura dyan, eh. Saludo ako sa'yo dyan, hindi ka nagmumura. For the first time, hindi ka nagmura dyan. Sa buong video mong ito, wala kang mura. Maganda yan. Saludo ako sa'yo dyan. Natiis mo na hindi ka magmura. Abay, nakakahalata ako. Nagbabago ka na yata. Pero kung sisikapin mo, mag-argumentuhan tayo, magbasa-basa ka naman muna. Oo. Magbasa-basa ka naman muna. Pakiusap lang. Pakisuyo lang. Para sa'yo din yan. Hindi para sa akin yan. Magbasa-basa ka muna. Okay, game. Di ba? Wala problema sa akin. Pero, ibahin mo si Tekram. Tekjun. Di ba? Okay naman. Bumanat kayo sa kanila, bigay ng komento, pero huwag yung below the belt. Anong below the belt? Asan yung below the belt doon? Lahat na sinasabi ko galing sa kanila. Galing sa kanila, galing sa inyo. Wala akong binibitawan ng na-chismis against sa kanila. Wala. Anong chismis ang binitawan ko? Wala. Lahat ng nire-rebat ko galing sa mga reactors, galing din sa mga live nila. Okay, tuloy. Na halos gusto niya nang sirain yung pagkatao nila. Kaya, ayun. Halos gusto na. Nako. Ay, nako. Okay, game. Tinamaan kayo ng copyright strike. Makajus, bakit nambububo ka? Bakit nambububo ka? Sabi mo, kala ko ba brother si Makajus ka? Ay kala ko ba naghahanap? Kaya nga, brother eh. Brother! Brother! Ka na Makajus. Bakit nambububo ka? Ibig sabihin, kaplastikan pala yung ginagawa mo, kunwari Makajus ka. Kunwari naghahanap ka ng Makajus, ang ina-idolize mo Makajus. Di ba? Nahimik siya. Kunwari naghahanap yung isang basher ng Makajus. Kala ko ba brother sa'yo, Makajus ka? Ibig sabihin, she is seeking, na isang tao na Makajus. Kaya pina-question niya na akala ko Makajus ka. Ibig sabihin, hinahanap niya yung isang taong Makajus. Okay, ibig sabihin, naghahanap siya ng Makajus. Pero ang pinapalakpakan niya at pinapanood niya yung katulad ni Pointless Man at katulad ni Berbrad na palamura. Questionable, di ba? Nagets yun ni Pointless Man, kaya tumahimik. Pag-aragan niya na lang. Baka sakaling kuminis pa. Okay. Tapos nambububo ka. Tapos ang pinapalakpakan mo yung mga nagmumura. Ang pinapalakpakan mo, ang ina-idolize mo yung nagtatransfer ng pera. Kala ko ba Makajus ka? So, dapat pala ang palakpakan yung mga scammer, gano'n. Ang layo na. Ang layo na. So, dapat pala daw ang palakpakan yung mga scammer. Ay, nako. Wala na, hindi na sumagot. Ang layo na ng sagot. Tinan nyo. Tapos nambububo ka. Tapos ang pinapalakpakan mo yung mga nagmumura. Ang pinapalakpakan mo, ang ina-idolize mo yung nagtatransfer ng pera. Kala ko ba Makajus ka? So, dapat pala ang palakpakan yung mga scammer, gano'n. Kasi hindi sila nagmumura eh. Yung mga scammer, yung dapat palakpakan kasi hindi po sila nagmumura. Hindi ko na pahabain ito, tulog na si Jose. Nako. So, kung ang minimit mo dyan ay scammer ako, di ako nagmumura, ang layo naman ang sagot mo, boy. Layo naman ang sagot mo. Ang argumento ko doon, naghahanap siya ng Makajus, di ba? Doon tayo sa naghahanap ng Makajus. Kung naghahanap, kung totoo kung seryoso yung basher na yun, naghahanap ng Makajus, di dapat, ang hanapin niya, dapat hindi siya nanonood or sinusuportahan niya. Hindi dapat niya sinusuportahan yung mga katulad ninyo. Sinabi ko nga, ulit-ulit kong sinasabi, isa kayo sa makakasira ng image ni Tekram. Ayaw lang ninyong tanggapin. May napanood pa ako, banat mo dun sa isang sponsor, pinagmumura mo. Anong implication yan? Anong image ang magre-reflect kay Tekram? Humanitarian, charity vlogger, mayroong ganitong reactor. Kuha mo na. Doon sa mga basher na nakikinig dito. So, yun lamang po mga kapambira. End ko na po itong video mga kapambira. Thank you so much po sa inyong panonood. Si Pointless Man, kaya ako nasabing Pointless Man, nakita nyo naman. Okay? Nakita nyo naman kung paano mag-react. Pinipilit sana mag-argumento, kaso wala. So, wala tayong magagawa. Hanggang dyan lang yung kakayanan niya. Sabi ko nga, payo ko sa kanya, pagmura na lang siya habang buhay. Doon siya magaling eh. Doon siya magaling. Okay? Pero kung sa akin siya makikipaglaban ng argumentuhan, sa unang pa lang, wala na, tabla na. Bibigyan mo ng limitations yung PAW? Bibigyan mo ng limitations? Na which is wala namang limitations ang PAW sa ganon?
Ang pinagkaiba, ulitin ko ha, for one last time, ang pinagkaiba lang ng PAW lawyer at private lawyer ay yung mga kliyente na kinikater nila. That's it. Ha? The rest, yung mga capacity nila, wala na pong pinagkaiba yun. Sa kliyente lang po sila nagkakaiba. Okay? So, yun lamang po mga kapambira. Have a nice day. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Mag-leave po kayo ng comment. Kung nagustuhan nyo po, share nyo po yung ating videos. God bless. Bye-bye. See you on my next vlog.